bulay-bulay po namin, maunawaan po namin kung gaano kahalaga ang pananalangin. Lord, minsan nananalangin kami, parang wala na lang. Minsan wala nang, hindi na taimtim. Dahil sa kabi-kabi lang mga problema na mas sumusuklob pa sa aming puso kaysa sa puso namin na dapat taimtim kaming nananalangin. And we pray, Lord, sa gabing ito, muli mong ipaalala, muli mong i-refresh sa aming mga buhay kung ano ba yung kahalagahan ng pananalangin namin sa iyo. Salamat po, Diyos. Ikaw lamang po, Panginoon, ang mataas. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, bilang instrumento mo na magpapahayag sa gawain ito ng Prayer Warrior Ministry. Salamat po, Diyos. Dalangin ko po, pagpalain mo po ang lahat ng aking mga kapatid na nandito at mga wala dito. Yung mga nanlalamig, Panginoon, Lord, ibalik mo po yung kanilang init ng kanilang pagdalo sa gawain. Face-to-face man, online man, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy, Panginoon, na masumpungan nila muli ang iyong presensya. Salamat po ng maraming, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakilat, sinasambat, niluluwalhati ang iyong banal at makatotohanang pangalan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at Banal na Espiritu, cover us with your precious holy blood for this message in Jesus' name. Amen and amen. To God be the glory. So we have 16 participants, mga kapatid. Now, be joyful, no? Pag sinabing be joyful, mga kapatid, yan. Karga mo na yung gamit. Po sa Tagalog. Yan. Purihin ang Panginoon. Romans 12:12. Basahin po natin sa Tagalog para mas lalo nating manamnam, no? At mas lalo nating maintindihan. Pero syempre, may mga talagang mas maiintindihan pa nila yung English. No? Ayan. Ang sabi dyan, Romans 12:12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Okay? Lahat po tayo, mga kapatid, habang nabubuhay, may pag-asa. At sa pagpapatuloy, ang sabi dyan, magtiyaga. Matyaga po ba tayo? Ito po yung kasunod. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Lord, pambira. Grabe, simula pa nung bata, nagtsatsaga na ako sa puro kapighatian, dinala ko. Relax. Ito pa yung kasunod. At laging manalangin. Napakaganda po ng mga binabasa atin ng Panginoon. Magalak, magtiyaga, manalangin. Magalak, magtiyaga, manalangin. Tandaan po natin, mga mahal kong kapatid, sa pananalangin sa Panginoon, nandun ang pag-asa. Sa pananalangin, magtiyaga po tayong ipanalangin ang bawat isa. Pinapanalangin niyo po ba ang pastor niyo? Pinapanalangin niyo po ba ang bawat isa? Ang mga kapatid? O nananalangin lang tayo para sa sarili nating kagustuhan, sa sarili nating wants and needs? Dapat po hindi. Nananalangin tayo pangkalahatan. Mamaya po, mauunawa natin kung ano po yung kahalagahan ng prayer. Amen? Devote yourself to prayer. Ayan. Ito na yung kanina. Colossians chapter 4, verse 2. Ayan. Sa Tagalog, ang sabi po, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Okay, huwag daw tayong magsasawa, huwag tayong maiirita, huwag tayong, ano ba yun, mag-pray na naman? Ano ba yun, kakain na lang, ipag-pray pa. Pwede bang subo na agad? Yan. Ang nais po ng Panginoon, yung talagang pananalangin. Sabi ko, maglagay ka ng tubig sa freezer, hindi mo talaga pinakikinggan. Sabi dyan, gawin ninyo ito, mataimtim. Bawat sabihin ko, hindi mo pinapakinggan. At may pasasalamat. Hindi yung Lord, salamat po Panginoon, ginising mo po ako, thank you Lord. Lord, salamat po Panginoon sa pagkain ito. Grounded na kita tingnan. Kailangan po talaga mataimtim. Pag sinabing mataimtim, mga kapatid, yung devoted talaga tayo, no? Being watchful and thankful po tayo sa ating pananalangin. Yun po ang nais ng Panginoon, no? So, ano ba yung kahalagahan ng prayer? What is prayer, mga kapatid? No? What is prayer? Dito po sa ating pinag-aaralan, hallelujah, bilang mga Kristiyano, being a Christian is not just joining
Hindi lang tayo basta dumadalo, nagjo-join sa Zoom, sa mga face-to-face, sa church, no? Being a Christian is not just joining a certain religion. First and foremost, una sa lahat mga kapatid, no? It is a living relationship with the living God. Hindi po kasi patay ang Diyos natin. Kaya hindi sinabi dito, no? It is a dry relationship. Hindi po, living. Kaya meron po tayo, habang buhay tayo, meron tayong buhay na relasyon sa Panginoong Diyos. Tandaan po natin yan. Kasi po mga kapatid, sa Panginoon, tayong bigas. Hindi kung kailan nabangga na tayo, hindi kung kailan sadsad na tayo ng problema, dun pa lang tayo makakaisip manalangin. Tinuturuan tayo ng Bible na kahit anong sitwasyon ng ating buhay, mahirap man, magaan man, masaya man o malungkot, aalis ka man o hindi ka aalis, matutulog ka man o hindi ka pa matutulog, manalangin po tayo palagi. Tuyo man ang ulam mo ngayong gabi, kamates o asin na may tubig lang, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon dahil yung iba sa ibang bansa, ang iniinom nila, burak. Ang kinakain nila, yung iba, damo sa ibang bansa. Buti nga tayo nakakakain pa ng kanin, may merienda pa. Kaya napakahalaga ng maitaintim na panalangin na sinasabi sa atin ni Apostol Paul, no, sa Colossians 4:2, gawin ninyong mataimtim at may pasasalamat. Hindi yung binigyan ka na ng blessing ng Panginoon, ay, ito lang. Sa tingin nyo, natutuwa ang Lord? Napakareklamo talaga nating mga tao. Totoo lang. Meron na tayo, ang gusto pa natin, buti pa siya, may ganun, buti pa siya, ganyan ang buhay, buti pa siya. Kapag lagi nating tinitingnan yung pagpapala na meron sa iba, tandaan po natin, pakinggan kong preaching, kapag may comparing, sigurado, kapag may complaining, sigurado yun may comparing. Huwag tayong magko-compare kung ano yung meron sa ating pagpapala. Tandaan natin, mga kapatid. Kaya ibinigay yan sa atin ng Panginoon. Tinitingnan tayo ng Lord kung dyan pa lang mapagkakatiwalaan na tayo. Ayan. No? Now, balik tayo rito. Fellowship and constant communication are needed. Kailangan po for a relationship to grow. Para lumago po tayo. So, prayer mga kapatid. No? Kaya may prayer ministry. Amen? To God be the glory. Ang pinagkatiwalaan ay ating Sister Beverly. No? Prayer is the way to communicate with God. Ang hirap kaya pag walang wifi. Pero mas mahirap kung wala tayong tunay na komunikasyon sa pamamagitan ng pananalangin sa Diyos. Sa wifi nga lang, ay, ano ba yan, wala pa? Dito sa bahay, pag nawala, kakay, nabunot mo yung saksakan ng wifi. Isaksak mo. Nanonood kami. Ayan. Ganon. Siguro, ganon din sa inyo, no? Ay, wala na akong data. Palod. No? Parang naging buhay na natin itong wifi, itong internet. Nakalimutan natin na kahit walang internet, na kahit walang wifi, dapat tuloy-tuloy yung communication natin. Actually, madalas, aminin natin o hindi. Aray ko. Aray ko, sabi ni Ate Leonora, pakimute na lang ano po. No? Alam niyo po, nakakalungkot na minsan yung pagpapalang ibinigay sa atin na internet ng ating Panginoon, minsan nagagamit pa at umuubos pa ng oras sa mga walang kapararakang panunood, pagbabasa, pakikichismis, sa buhay ng may buhay. Mga kapatid, no? Wala pong malinis sa atin. Lahat po tayo gumagamit niya. Pero gamit kapurihan ng Panginoon. Now, prayer is the way to communicate with God. It is a two-way process, mga kapatid.
two-way process. In prayer, no, sa pananalangin natin, we talk to Him, sa Panginoon, and He speaks to us. Nangungusap po siya. Bakit ganun? Nag-pray naman ako kaninang umaga. Pag alis ko kanina, nag-pray naman ako. Bakit wala naman ako na-receive na reply ni Lord? Meron sana. Pero ang tanong, binasa mo ba yung Bible? Yan yung reply ng Lord sa atin. Sa mga ipinagpe-pray natin. Kaya napakahalaga mga kapatid, na maunawaan natin na merong two-way process ang pananalangin. No? Kapag nag-pray tayo, read the Bible. At doon natin malalaman yung sagot ng ating mga panalangin. No? So there are times when we speak to Him, and there are also times when we simply listen to Him, nakikinig tayo sa Kanya. There are many ways God speak to us. Totoo po. Nararanasan ko rin po yan. And minsan napapatulala ako. Kasi talagang may audible voice na maririnig. Pero tandaan, kahit si Satan, bumubulong din yan. Ingat lang. Pag may bigat, ang binubulong, hindi yan kay Lord. Okay? But the clearest way is through His living word. Ayan na. Kung gusto niyo ng clear talaga na sagot, yung living word that inspires, rebukes, teaches, and guide. Kung gusto natin talaga ng living word, yung salita sa Bible na nakaka-inspire sa atin pag tayo nalulungkot, lalo't pagdagsa tayo ng pagsubok, patong-patong na pagsubok. At ito pa maganda, kapag nagbasa tayo ng Bible, nire-rebuke tayo. Lahat ng mga masasama nating ugali, lahat ng mga asal natin, na mga dati pa nating pagkatao, nire-rebuke tayo ng Bible. Kaya lang minsan, ay, ako po, wag naman, basahin mo pa rin. Basahin pa rin natin kasi maganda yon. Diyan nga tayo tinuturuan no? At sabi dito teaches, no? Tinuturuan and guide. Gina-guide tayo. Kasi sabi po ng Hebrews 4:12. Ayan, Hebrews 4:12. Alam natin ito. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ibig sabihin, mas matindi ang salita sa Bible kumpara sa double-edged sword. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa Hindi ba at siya pwedeng espiritu. pumasok doon? Kaya alam niyo po mga kapatid, yung iba na mga Di mas unbeliever, maganda at ayaw least nilang makaupo magbasa siya ng doon. Bible. Alam May niyo ang ginagawa pinapanood ng siya. iba Ipasok na mo na mga siya. walang paniniwala? Dati ginagawa ko rin ito. Ginagawa ko rin yan. Pinambabalot ko ng marijuana yung Bible. Na dapat pala, binabasa ko. Pero purihin ng Diyos, napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. No? At ang sabi rito, ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto. At nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ganon katindi ang salita ng Panginoon. Amen? Now, bakit tayo dapat magdasal? Tanong, no? Bakit tayo dapat magdasal? Now, meron tayong 2 pag-aaralan at meron pang 7, pero mabilis na lang 'yon, no? Why should we pray? Ito po yung part 2, no? Yung part 1, what is prayer? Number 2, why should we pray? There are 2 main reason, no? May 2 rason bakit kailangan nating magdasal. Bakit kailangan nating magdasal? Yung iba dito, alam na, siyempre, kailangan niya. Nag-prayer and fasting nga kami. Yes, mainam yun, maganda yun, no? Yun ay talaga nasa Bible, no? Pero bakit ba kailangan nating magdasal araw-araw, no? Kahit na may problema o walang dumarating na problema or may mahirap o may banayad lang na problema, bakit kailangan pa natin magdasal? Number 1, to deepen our relationship with God. Para lumalim yung relasyon natin sa Panginoon. Masdan nyo ang puno, yung buto, habang lumalaki yan, no? Nagkakaroon ng dahon, lumalalim ang ugat.
hanggang sa lumaki ng lumaki, lumalalim, kumakalat ang ugat sa lupa. Dapat po mga mahal kong kapatid, bilang mga Kristiyano, na born again Christian, mas lalo pang lumalalim yung relasyon at pagkakaunawa natin about kay Lord. James 4:8. Ang sabi po sa James 4:8, pray ng Diyos, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linaw, ano? Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Tayo po yun. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Tayo po yun. Ay, magpipray ba ako? Ay, wag na, mamaya na. Tsaka na lang, may gagawin pa ako, maglalaba pa ako. Magpipray ba ako? Ay, hindi. Punta muna ako ng tindahan ng palengke. At minsan, ang nangyayari pa mga kapatid, imbis na mauna yung prayer, cellphone ang nauuna. Mas una pang binabasa yung message ng kung sino-sino. At pag hindi maganda yung nabasang message, naiinis na, nawawala na sa mood, nasisira na yung araw, nakalimutan ng manalangin at makipag-communicate sa Panginoong Diyos. Pero pag may blessing, Lord, salamat, salamat, Lord. Grabe yung panalangin. Talagang halos lumuhod. Ganon. No? Pero pag may problema, naku po, wala na, sira na ang araw. Nakalimutan na si Lord. So even though we are God's children, kahit po tayo yung mga anak na ng Diyos, our relationship with Him does not become immediately deep and intimate. Kahit na po tayo ay mga Kristiyano na, born again na, hindi agad-agad na yung relasyon natin sa Panginoon Diyos, mga kapatid, ay magiging malalim at magkakaroon ng intimate, no? Na talagang relasyon sa Panginoon. A relationship, sabi dito, needs to be worked out in order to grow. May order po yan, no? Para tayo po ay lumago. Ano po yun? Kailangan po to grow deeper and sweeter. Sweeter. Maging sweet tayo sa Panginoon. Hindi yung sweet lang tayo pag may kailangan. Pag walang kailangan, hindi tayo sweet sa Panginoon. Amen? So, through prayer, we can know God more. Tandaan po natin yan. Through prayer, we can know God more. The more consistent we are in our prayer, tuloy-tuloy, the closer we get to Him. Just like what Moses and Joshua did in Exodus 33:11. Ano yung ginawa ni Moses and Joshua sa Exodus chapter 33 verse 11, no? Basahin niyo, baka nililinlang ko kayo, ha. O, basahin niyo. Ang sabi rito sa Exodus 33:11, ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises, nakikipag-usap, nagpe-pray, ay tuwiran. Tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Di ba may mga best friend, may mga kaibigan kayo? Kapag nakipag-usap si Moises kay Yahweh, sa ating Panginoon, diretso, straight, hindi yung paligoy-ligoy. Hindi yung kung saan-saan pang kumakaliwa, kumana kapag nakipag-usap. Straight siya. Lord, masama loob ko. No? Yan. Yan kasi ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Maging totoo tayo. Bagamat alam ng Panginoon at kitang-kita ng Panginoon yung ating puso. Kung may hinanakit tayo sa kapwa, kung meron tayong ikinatatampo sa Diyos, kung meron tayong ikinatatampo sa mga kapatid, kitang-kita ng Diyos yan. Kaya nga, yung mga prayer na minsan ay hindi dinidinig, kitang-kita ng Panginoon yan kasi ang sabi ng awit 66:18, if you have cherished in your heart, God will not listen. Sino yung pinakikinggan ng Lord? Eh bakit ganoon? May sama anak ko ng loob sa kapatid. Marami kasing nanalangin para sa iyo. Para sa ibang kapatid na kagalit mo. Kaya dinidinig ang panalangin mo, kapatid. Hindi dahil sa prayer mo.
kundi maraming nanalangin sa iyo para mabago yung attitude mo, magkabati na kayo ng kagalit mo. Yan ang nais ng Panginoon. Pagkatapos, sabi rito, si Moises ay bumabalik sa Sir, kampo, sara mo ngunit yung pinto kung di ka naiiwan sa papasok. tolda si Joshua, ang katulong niya. Ganun makipag-usap, no, si Moises sa Panginoon. So we must pray so we can make our connection with God stronger. Nagiging stronger po ang connection natin sa Panginoon kapag yung paraan ng pakikipag-communicate through prayer ay talagang tuwiran tulad ni Moises. Now, alam na natin, ayaw ng Panginoon ng pagkunwari. Bagamat hayag sa kanya ang lahat. Ang gusto ng Panginoon. Kaya minsan, attend ng gawain. Basa ng Bible. Lagi naman ako nananalangin. But parang hindi ko maramdaman yung blessing ng Panginoon. Baka meron pang nakatago dyan sa puso mo na hindi mo pa tunay na isinusuko sa Panginoon. Alam naman pala ng Diyos eh. Alam naman pala ni Lord eh. Bakit ko pa kailangan ipag-pray? Ang gusto ng Panginoon, ibuka ng labi natin. Kasi kung ano yung sinasambit ng ating labi ay nagmumula sa puso. Maaring nakangiti ang muka, panlabas. Pero yung puso, nakasimang. Amen? Number 2, bakit kailangan nating mag-pray? Tapos na po tayo doon. To deepen our relationship with God. Number 2, to receive from God. May matatanggap po tayo sa Panginoon. Now, ang sabi po ng Matthew 7:7, purihin po ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Matthew 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Humingi, humanap, kumatok, at pagbubuksan. Makakasumpong, bibigyan. Ganun po ang Panginoon. Now, there are more than 3,000 promises, no, of God written in the Bible. May 3,000 pangako ang Panginoong Diyos na nakasulat sa Bible. And this would simply remain as promises if we do not know them. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, no? Magpapanibagong sigla ka, tulad tayo ng mga agila. Yan yung mga pangako ng Panginoon eh. No? Now, however, we can claim and receive these promises through prayer. The Bible says, mga kapatid, sa Philippians 4:6. Ano po ang sabi ng Philippians 4:6? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan, sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Alam niyo po kung tapat tayo sa Panginoon, kahit hindi na tayo magsalita. Kasi alam niya na yung kailangan. Naano ko na po yan kay Lord. Napatunayan ko na po yan. Maraming beses na. Sobrang dami na. Kaya kapag na kay Lord ka, tapat ka naglilingkod sa Panginoon, no? Tunay talaga tayo naglilingkod, wholeheartedly sa Panginoon, may nakakakita man, may spotlight man o wala, i-bless tayo ng Lord. Maniwala. Maniwala tayo, mga kapatid. I-bless tayo ng Lord. No? Now, punta naman po tayo. No? Tapos na po tayo doon sa what is prayer? Why should we pray? Nandun na po na topic natin yung dalawa. Punta naman po tayo dito sa prinsipyo ng pananalangin. Dito po tayo magtatapos. 7 po ito. No? So, what are the principles of prayer? Ano ang prinsipyo ng pananalangin? Ito po 'yon. Ang sabi po sa Matthew chapter 6, verse 5-6. Ayan. Matthew chapter 6, verse 5 and 6. Alam na alam po natin ito. At kapag nananalangin kayo, tayo daw, no? Huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo. I-pray sila, patayo, ano? Imagine.
sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Ibig sabihin, maraming audience. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, verse 6, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Ito po yung napakaganda. At isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Paano po yan? Magpe-prayer tayo mamaya. Maraming makakarinig. No? Okay lang po ba yan? Okay lang yan. This is a prayer group ministry. No? Groupings. Pero mas the best din, no? Na itinuturo sa atin ng Bible, talagang between you and God lang. Yung walang istorbo. No? Hindi ko naman po sinasabing istorbo yung mga nandito. Kasi po tayo po ay mga prayer warrior. Amen? So, bakit kailangan pray in secret? Ito yung tanong. Bakit kailangan manalangin ng sikreto yung hindi nakikita, yung walang nakakita? The motive of our prayers, yung motibo po ng ating pagdarasal is not to be a venue of our spirituality. Hindi kailangan kita ng lahat. Kaya marami po mga kapatid, hindi ko naman po ginajudge. No, yung mga nagpe-pray doon sa sa mga talagang malalaking bulwagan. Kasi ano ba yung motibo? Kasi kung ang motibo natin ay talagang one-on-one, panalangin na ng taimtim sa Panginoon, ang hinahanap talaga ng Panginoon, even Jesus Christ, lumalayo siya, pumupunta siya sa ilang para kausapin ng Diyos Ama. Yun yung gusto ng Panginoon. Kami rin po sa Saudi Arabia, sa Jeddah, nandiyan po kami every Saturday and Monday. Pumupunta po kami sa Panambahan. Sinusundo po kami ng aming pastor. No? Sinusundo pa yun. Dito, namamasahe ka talaga, nagmumotor. No? Purihin ng Diyos. No? Pwede naman palang manalangin sa bahay. Pwede nga, okay yun. Pero the best din, yung sama-samang pananalangin ng taimtim. Hindi yung pakitang tao. Kasi alam ng Diyos kung ano yung motibo ng bawat isa. Okay? Number 2, tapos na po sa pray in secret, pray with correct understanding. Pray with correct understanding of who God is. Dapat okay po yung pagkakaintindi natin sa Diyos na ating pinapanalanginan. No? So sabi po ng Matthew 6, 7, and 8, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita. Ulitin ko po, sa pagpe-pray daw po natin, huwag daw po tayong gagamit ng mga napakaraming salita o yung mga mabulaklak na salita gaya ng ginagawa ng mga Gentiles o Hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Verse 8, huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Lord, nasa room 308 po ang aking asawa. Nakadextrose po siya. Bakit hindi ba alam ng Diyos yun? Lord, ito po yung sardinas, bubuksan po namin. Kaya lang, ilan lang po yung laman. Bakit hindi ba alam ng Diyos yun? Lord, wala na pong pera sa bulsa. Hindi ba alam ng Diyos yun? Do not inform God, kapatid, dahil alam na ng Diyos ang lahat. Ang nais ng Panginoon, manalangin tayo directly, wala nang mabubulaklak pang mga salita. Direct to the point. Yan ang nais ng Panginoon. Huwag daw nating tularan yung mga hintil. Amen? Purihin ng Diyos. So, many Christians, sabi dito, are acting like pagan o yung mga pagano. Ito yung mga pagano, ito yung mga makamundo, ito yung mga pakitang tao. No? They believe that through their long and repetitious prayer. Ano ba yung repetitious? Yung paulit-ulit na pananalangin. No?
God will answer them. Kala nila pakikinggan sila ng Diyos. They view God as without concern nor interest in meeting their needs. This mindset, kapatid, is wrong. Malinaw po ba? Jesus said, no? Sabi po sa Matthew 7:7, before we even ask, God the Father already knows what we need. Alam na ng Diyos. This means that God is concerned and is ready to meet our needs when we ask Him. Sabi ko nga po sa inyo, subok na po natin ang Panginoon. Wala po kaming bigas, dumating yung bagahe ko, yung drum, may 4 na tig 5 kilong bigas galing Saudi. Praise the Lord. Wala na po kaming mantika. I believe parating na yung 2 karton na last kong bagahe. Meron po akong nilagay na mantika. Timing ng Panginoon. Ganun po, kumilos ang Lord. Number 3, pray with faith. No? Kapag nanalangin po tayo, pray with faith. Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe, maniwala, manampalataya, that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So we can receive from God through our faith, mga kapatid. Kaya tayo nakakatanggap because yung faith natin, bawat isa sa atin, nag-ooperate. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na yung faith natin nag-ooperate. Hindi yung, kasi hindi matatawag na faith talaga yung, dininig kaya ng Diyos yung panalangin ko? Parang hindi naman. Nagda-doubt yun. No? Walang faith doon. No? God will only answer, no? God will only answer prayers coupled with faith. Ano dito po sa Matthew 9:29, yung bulag na pinagaling. Bakit siya pinagaling? No? Bakit siya pinagaling, mga kapatid? Matthew 9:29, basahin po natin. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. True faith, mga kapatid, nag-operate. Kaya nagkaroon ng kagalingan. Kapatid, yun ang hinahanap ng Diyos. Number 4, sabi rito, basahin po natin yung Mark 11:24. Hallelujah. Mark 11:24, ang sabi po rito, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa pananalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon. Yung bang tipo na magkakaroon ako ng super kalan at may kaldero pa. Pero wala pa. Pero nananampalataya ka na magkakaroon ka ng super kalan at kaldero. Pag may ganong kang faith, hindi lang yun ang bibigay sa'yo ng Lord. May kasama pang bigas siya. No? Sample ko naman po yun. Number 4, pray for the Father in heaven. Pray for the Father in heaven. Ang sabi po ng Matthew 6:9. Matthew 6:9. Ayan. Balik po tayo sa Matthew 6. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. So Jesus taught His followers to call directly to the Father. No? When praying, He instructed them not to look for images sa mga imahe or idols. Kaya nagagalit ang Panginoong Diyos no? Sa mga image, sa mga, alam na natin yan, napakaselang pag-uusap nito, yung mga ribulto. Direct sa Panginoon, Ama naming nasa langit, no? Sambahin nawa ang pangalan mo. Yun yung gusto ng Panginoong Diyos. No? Sabi rito, He instructed them not to look images or idols, rather call to the Father who cannot be seen. No? We must follow that Jesus teaches so that our prayers will be, anong mangyayari daw? Yung prayer natin, magiging effective. Sa Matthew 6:6, ang sabi po, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa silid, yung kanina yung pinag-aralan natin, no? Yun yung po yung pattern, no? Jesus Christ. Amen? Number 5, pray in the name of Jesus. Huwag nating kakalimutan yan. Pray in the name of Jesus. Ephesians 5:20. Ephesians 5:20, mga kapatid. Ayan.
Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoong Diyos. So, Jesus Christ is the only mediator, tagapamagitan, between us and God. Because He is the only one who paid. Siya lang po yung nagbayad. Wala nang iba. For our sins on the cross. No? 1 Timothy chapter 2, 3 hanggang 6. No one can go to the Father except through Him, through our union with Christ. Nakipag-isa po tayo sa Panginoong Jesucristo. Kaya si Jesus Christ po ang naging tagapamagitan. Kaya nga, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14:6. Yun po yung sabi ng Panginoong Jesus. So, sabi rito, hallelujah, we can go to the Father's presence using the name of Jesus, who is our Savior and Advocate, and the Father will hear us. No? Ang sabi ng John 16:23, malapit na po tayo matapos. John 16:23, hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ang linaw pangalan ni Jesus Christ, in the name of Jesus, ay ibibigay niya sa inyo. Lord, in the name of Jesus, sana makabili ako ng shabu. Hindi didinggin ng Panginoon yun. Makakasira sa yun In the name of Jesus, magkakaroon po kami ng ulam ngayon. Didinggin ng Panginoon yun. Biglang may kakatok sa pintuan nyo. Atinin niya, meron po ditong sardinas na may talbos. Gusto niyo po, sobra po purihin ng Panginoong Diyos. Amen? Ephesians 5:20. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ephesians 5:20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. 1 John 2:1. Kaya kailangan talaga binabanggit natin in Jesus' name. No? Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo, 1 John 2:1, para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at yay si Jesucristo, ang walang sala, walang kasalanan. No? Number 6, pray with the guidance of the Holy Spirit. Pray with the guidance of the Holy Spirit. Huwag natin kakalimutan din yan. No? Romans 8:26. Ano po ang sabi ng Romans 8:26, mga kapatid? Ayan. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Ano ba yung mga kahinaan natin? Mga kahinaan natin, flesh, no? Maraming kahinaan, pera, or kung ano man, napakarami. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin. Ang Espiritu ang lumuluhog sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. Lord, bakit mo naman ako in-assign agad sa pag-pray? Hindi nga ako marunong mag-opening prayer o manalangin. Huwag ka mag-alala. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin. Amen? Kahit gumawa ka pa ng kopyahan, ang banal na Espiritu ang magdidikta sa mga isinusulat mong prayer. Ganon po kumilos ang banal na Espiritu. So in prayer, in the Spirit, on all occasion, Ephesians 6:18, all kinds of prayers and requests, with this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. So even if we pray directly to the Father, yet are not guided by the Holy Spirit, our prayers will not be answered. Hindi po sasagutin ng Panginoong Diyos. No? Prayer, mga kapatid, is not asking for what you want, but it is asking for what God wants for you. Ganun po ang dapat na panalangin. Lord, yung gusto mo po ang masunod. Hindi po yung gusto ko. Yung kalooban mo po ang masunod. Kaya madaming nagpe-pray. Kala nila, yun yung dininig ng Panginoon. Pero actually, ang totoo, sarili nilang gusto ang nasunod. Hindi yung gusto ng Diyos. Kaya ang nangyayari, pumapalpak, nagkakawindang-windang.
nagkakagulo-gulo. Bakit nag-pray naman ako kay Lord? Natuloy naman ako. Pero bakit ganito yung kinasapitan ko? Bakit ganito yung naging kalagayan ko? Kapatid, baka nangusap na sa iyo yung Holy Spirit na huwag kang tumuloy. Tinuloy mo pa rin. Yan. No? Hindi naman gusto ng Panginoon na hindi ka tumuloy. Pero may perfect timing talaga ang Panginoon. Minsan pumipigil yan. Pinipigilan niya sa mga gusto natin. Pero minsan tayo ang mapilit, kaya napapahamak tayo. So our prayer will be answered if it is according to His perfect will. 1 John 5:14. Daming verses, ano? 1 John 5:14. Para mas malinaw. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa Kanyang kalooban. Hindi sa gusto natin, hindi sa kalooban natin. So we cannot know God's will on our own. So the Holy Spirit help us in this area. Romans 8:26. He is the one who intercedes on our behalf. Romans 8:27. That's why before we pray, we must ask for the help of the Holy Spirit who is our guide. Banal na Espiritu, tulungan mo po ako. Kung ano po, Panginoon, yung kalooban mo, yun po yung maganap sa bawat hinihiling ko sa iyo. Okay yun. Pero pag hindi binigay, mabuti pa rin yun. Pag ibinigay, mabuti yun. Pag hindi pa dumarating, mabuti pa rin yun. No? Tandaan natin, 3 ang sagot ng Panginoon. Yes, no, and wait. And number 7, last, pray earnestly. Pray earnestly. Manalangin ng taimtim. No? Sabi sa Jeremiah 29. Jeremiah 29. Verse 12 and 13. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Ako'y hahanapin ninyo't masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ang linaw ng Jeremiah 29:12-13. So Jesus rebuked the Pharisees who teach the law because yung kautusan, because they worship only with their lips. Sa labi lang. Ang gusto ng Panginoon, buong puso. But not with their hearts. No? Matthew 15:8. We need to understand, mga kapatid, that God is not impressed. Hindi humahanga ang Panginoong Diyos with our words when we pray. But what impresses Him is the condition. Ulitin ko po, nai-impress, humahanga ang Panginoon sa kondisyon of our heart. Nagpe-pray nga tayo, may sama pala tayo ng loob. Tingin mo, okay yun? Maganda yung sinasabi ng labi. Pero yung kondisyon ng puso, kamusta? 1 Samuel 16:7, last verse. 1 Samuel 16:7. Ano po ang sinasabi rito? Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at ang kanyang kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. No? Alam natin to kay David. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. No? Tayo, tumitingin tayo sa panlabas eh. No? Ang sabi rito, sa kasunod, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao. Ngunit, puso ang tinitingnan ko ni Lord. No? Kaya, pray earnestly, mga kapatid. Amen? So, what is prayer? Why we should pray? Why should we pray? At nalaman natin, mga kapatid, what are the principles of prayer? Yan po yung naging topic natin sa gawain ito ng ating Panginoong Diyos. So, tayo po'y magpasalamat. Hallelujah. Panginoon, salamat po o Diyos. Hinimay-himay mo sa amin kung ano po yung tama at kung paano dapat manalangin. And salamat sa mga prinsipyo ng bakit kami kailangan manalangin, bakit namin kailangan magkaroon kami ng communication sa iyo na tunay. Lord, nalaman namin nakatingin ka pala sa puso, hindi sa binubukan ng aming labi.
Marami kasi kaming pwedeng madaya sa pananalangin namin na ang akala ng iba, napakagaling naming manalangin. Pero ang totoo, merong something sa aming heart na hindi pa namin na isosurrender. Lord, sa gabing ito, I rebuke by the power of the Holy Spirit lahat ng mga pusong nagkukunwari, lahat ng mga pusong nagtatago dahil walang naililihim sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Mangusap ka, Panginoon. Nandito ka sa aming kalagitnaan. Ayaw mo ng pusong mapagkunwari. Ang gusto mo ay pusong totoo, tapat. Dahil ang gusto mo sa iyong mga anak ay yung totoong naglilingkod sa iyo ng tapat. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakil. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Puri ng Panginoon.